Kasunod ng pagbagsak ng tulay sa Alcalá, Cagayan, magtatayo ng detour bridge na may mas mataas na kapasidad ayon sa DPWH. Bahagi din ng imbestigasyon ang kakulangan umano ng maintenance sa tulay na kinakalawang na. Saksi, si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Batay sa nakita ni Public Works Secretary Vince Dizon nang inspeksyonin ang Pigatan Bridge sa Alcalá, Cagayan, posible daw na hindi lang overloading ang dahilan kung bakit bumagsak ang tulay. Kung makikita nyo, maraming mga dugtungan, medyo kalawang na. At dahil dyan, talagang yung bakal na yan, pagka talagang mabigat, yan nga ang kumakapit dun sa buong bridge 1980 pa itinayo ang Pigatan Bridge at mula noon, minsan lang isinailalim sa retrofitting. Ayon kay Dizon, may pagkukulang sa maintenance ng tulay at dapat daw may managot dito. Since 1980, nung natayo siya, ang unang retrofit ay 2016 lang. No, sinabi sa akin ni RD. No? At nakita ko yung budget nung 2016, 11.7 million lang. Ang liit nun. So sabi ko nga, saan napunta yun? No? Ako mismo, gobernador ng Cagayan, ay may responsibilidad dito bilang tatay ng Cagayan. Responsibilidad ko, sana nakita ko yan na kailangan na ng repair. Bumagsak ang tulay matapos sabay-sabay dumaan ang ilang kargadong truck na lagpas umano sa weight limit. Pero para sa alkalde ng Alcalá, hindi raw dapat mga truck driver lang ang sisihin. Hindi lang to simpleng kaso ng overloading na we will shift all the blame doon sa dumaan na trucks and yung mga owners ng trucks. Considering na unang-una, itong bridge na ito, ang Pigatan ay nasa Maharlika National Highway, which is the main highway. Kung hindi dito sa bridge na ito at sa kasadaanan ng Maharlika National Highway, saan dadaan? Overloaded sila Diba? So titignan natin lahat. No, lahat yan. Hindi kang isa ang may kasalanan dito. Maraming may kasalanan dito. Pero again, uunahin natin yung solusyon. Ayon kay Dizon, sa ngayon, gagawa raw ng detour bridge sa tabi ng bumagsak na tulay. Di tulad sa Pigatan na hanggang 18 tons lang ang capacity, gagawin daw hanggang 40 tons ang itatayong detour bridge. Simula bukas ay sisimulan na ang konstruksyon ng detour dito sa Barangay Pigatan sa bayan ng Alcalá. Ayon sa DPWH, posibleng tumagal daw ng halos 2 buwan bago matapos ang detour at pwede nang madaanan ng lahat ng uri ng mga sasakyan. Para maiwasang maulit ang nangyari sa Alcalá, minomonitor ngayon ang 4 pang lumang tulay sa Cagayan. Magpapatupad ng traffic plan upang hindi sabay-sabay ang pagdaan ng mga mabibigat na sasakyan sa tulay. Plano rin ng DPWH na gumawa ng kaparehong detour bridge sa mga ito. Kinausap na rin ni Dizon ang sekretary ng DOTR sa posibilidad na isakay sa barge mula Port Irene ang mga produktong palay at mais na ibabiyahe sa Central Luzon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.